Good day mga ka-adventure, ito nga pala si Tito Rice, sa Tito Rice World and Adventure. Another chow adventure na naman to tayo. Nandito ho tayo ngayon, dumalaw ho tayo sa probinsya ng Rizal, dito sa Bicolnes, Angono, Rizal. With Tito Mari, and Dodi. ayun. At tara ho, kumain muna ho tayo. Tikman natin ang masarap nilang pagkain. Dito lang yan sa Tito Rice World and Adventure. I'm Dodi de Matera, and I'm one of the owners of Bicolnes Angono. Well, si Bicolnes kasi matagal na siya sa Morong eh, no? Siguro mga 15 years na siyang nandun. Lugawan. Nagsimula siya sa parang turo-turo na kainan. May lugaw, may kanin, then eventually nag-streamline siya sa lugaw, and siguro mga 10 years na kami kumakain sa kanya. And actually nasasarapan kami. Regular customer kami ng Bicolnes sa Morong. And nung nakita namin na nagpapa-franchise siya, since gusto naman yung product, we decided to franchise. Yung lasa ng lugaw at saka texture ng lugaw, the usual lugaw ng Pilipino is kulay puti. Yung Bicolnes hindi siya kulay puti, medyo yellowish brownish na konti yung kulay niya. Then yung texture niya, sa normal na lugaw kasi talagang medyo masabaw siya. Bicolnes hindi masyado, medyo creamy siya ng konti. Then, well, masarap talaga yung lugaw niya. Lugaw with selected toppings na meron kami lechon kawali, goto, exotic na lamang loob ng baka. Then of course yung egg, tapos chicken, meron din as toppings. Actually pwede mong paghalu-haluin yung toppings na yun eh, para siyang siya yung extra special namin. Then dishes na nagko-complement sa lugaw, mga side dishes. Tokwat baboy, tokwa, and lumpiang toge. Kasi first, nasasarapan talaga ako sa lugaw nila. I believe in the product. That's why nag-franchise kami. Number two, siya eh, ang lugaw kahit saan mo dalhin, kakainin siya ng Pinoy eh, no? Then third, well, sa Angono kasi madami ng Bicolnes ngayon eh, no? And we're lucky enough na nakakuha kami ng pwesto sa Angono para tayuan siya ng Bicolnes. Hindi ko alam yung history ng lugaw, pero kung Pinoy ka, alam mo yung lugaw. Diba? It's one of the comfort food ng Pinoy eh. Diba? Pag may sakit ka, anong madaling kainin? Lugaw. I mean, any season snacks, mako-consider mo yung lugaw lagi eh. No? Then, Bicolnes, well, it's not your typical lugaw as I've said earlier. Hindi siya yung kulay puti na lugaw na typical ng Pinoy. Mas masarap siya. Actually, mas creamy and siya, para siyang special na lugaw.
Well, construction. No, kasi kami yung nag-construct ng area. Hindi naman siya, hindi naman siya yung mahirap i-construct, pero since kami yung nag-construct, it's challenging enough. No? Then, number 2, nung nag-ooperate na kami, we thought na parang medyo simple lang yung magiging operations na kasi lugaw siya pero sa ngayon madami kaming adjustments na ginagawa tulad ng tamang takal, tamang portioning ng mga sauce, ng mga toppings. Ang objective naman is para maging maayos yung lugaw namin and yung serving namin sa mga customers. Well, most of our ingredients galing siya sa main, sa Morong kasi franchisee kami. But yung mga vegetables, yung itlog, yung vegetables tulad ng tokwa, pipino, onion leeks, kinukuha namin siya sa nearby na palengke. Para makatulong din sa community. Well, one, we stick with our suppliers. Sa ngayon, naka-identify na kami ng mga suppliers namin. Yung main ingredients kasi namin galing nga siya sa main, but the vegetables and yung itlog, meron lang kaming 2 supplier na kinukunan para consistent yung product na nakukuha namin. Well, everything actually. Lahat ng binibigay sa amin na feedback, we consider them. For example, nung nag-start kami, first week, ang unang naging feedback sa amin was medyo malamig daw yung lugaw. So, sa ngayon, we make sure na mainit siya lagi. No? Tapos, yung consistency ng lugaw, nagkaroon na din kami ng feedback. No? So, sa ngayon, yung pagluluto and yung pag-keep namin ng lugaw bago i-serve siya dun sa mga customers, we make sure na maayos siya. Be consistent with the product. Actually, kasi Bicolnese as a restaurant, as a lugawan, no, maayos na yung products niya. Masarap yung lugaw niya, masarap yung mga toppings, yung side dishes, masarap din siya. So, what we want to do is just to be consistent. Alam namin madami kaming kalaban tulad ng mga Silog House, mga Pares, and meron naman kaming kanya-kanyang share sa market. So, gusto namin i-keep yung share namin sa market and as much as possible mag-grow and maging staple kami dito sa Angono, hopefully. Lechon kawale with egg saka tokat baboy. Don't be afraid. Kasi I think typical sa Pinoy na sa Filipino na pinapalaki tayo ng parents natin to be an employee, to work, and to have a secure job. Pero as an entrepreneur, as a businessman, you need to have the courage to risk, para mag-risk, di ba? So don't be afraid. Madaming options lalo na dito sa Philippines, sa time natin ngayon, madami kayong pwedeng gawin, and don't limit yourself. Well, we still want to be here. Yun yung main. And hopefully, mas madami kaming maging customers dito sa Angono. And as a franchisee, we want to have another restaurant, another location for Bicolnese. Siyempre, hindi siya sa Angono. Hopefully, somewhere Taytay, Antipolo area. For it to be profitable, and hopefully, it's something that I can pass on to my kids. Well, kaka-open lang ho namin. We opened last September 7, Bicolnese Angono. We're located near the Municipal Hall, dito sa Doña Nieves Street, 216 Doña Nieves Street, Barangay Santo Niño. And
Well, our product ko is lugaw, masarap na lugaw and masarap na mga toppings and complementary side dishes. And we have drinks. We have sufficient parking, ample parking for cars at saka for motorcycles, and medyo malaki ho yung dining namin. So please visit us and enjoy our lugaw.